ang cellphone mo? Huh? Bakit? Ah, anong bakit? Kailangan pa bang may rason para ma-check ko ang cellphone mo? Siyempre, kahit mag-asawa na tayo, personal property ko tong cellphone. Igalang mo naman ang privacy ko. Privacy? Kahit mag-asawa naman tayo? Oo, Lilian. Kahit mag-asawa tayo. Oh, ba't ka tumayo? Saan ka pupunta? Magbabanyo lang. Aba, iniwan niya ang cellphone niya. Ngayon ang pagkakataon ko para tingnan ang laman ng cellphone niya. Mabuti na lang at hindi nakalock. Ang daming messages sa inbox niya. Ang daming chat. Ito. Ang chat nakakasend lang niya. Kay Veron? Si Veron nakatrabaho niya? Bakit ganito ang message niya kay Veron? Puro pakikipaglandian kay Veron ang ginagawa niya sa chat. Hayop ka, Hiner. Sinasabi ko na nga ba, tama ang kutob ko eh. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng Veron na yun. Hiner, abalang-abala ka sa paglilinis ng bakuran nyo. Sa bagay, linggo nga pala ngayon at wala kang pasok sa opisina no? Opo, Aling Isabel. Naisipan kong maglinis para hindi na mahirapan ang asawa ko. Sa sipag ng asawa mo, baka yan na lang ang magawa mo. Ang maglinis ng bakuran. Abay, kahit sa anak nyo, hands-on talaga si Lilian. O di ba college graduate naman si Lilian? Ayaw niya bang magtrabaho? Graduate siya ng Business Administration. Pero plano niyang magtrabaho kapag medyo malaki na si Nico. Gusto niyang masubaybayang mabuti ang anak namin. Yung biyanan mong si Mang Roy, mabait din at maaalalahanin. Isipin mo, mula nang tumira dito si Lilian, ayun at bumili rin ng bahay malapit dito sa inyo kahit may bahay naman sila sa Maynila. Ang hilig pang mamigay ng ani sa mga tanim niyang gulay. Lilian, ano nangyari sa'yo? Okay na bang pakiramdam mo? Nakakatulog ka na ba na maayos? Yung mga gamot mo, iniinom mo ba sa oras? Kapag ubos na, sabi mo agad sa akin at marami pa akong stock sa bahay, ha? Tay, ayos lang ako. Hindi mo ako kailangan paalalahanan lagi na uminom ng gamot. Wala akong sakit. Baka marinig ka ni Hiner, isipin pa niyang may sakit ako. Kasi naman, nag-aalala lang naman ako. Kailangan lagi mong susundin ng doktor mo. Kung may kakaiba ka nararamdaman, sabihin mo agad sa akin kung hindi mo masabi sa asawa mo, ha? Ano po ang hindi masabi ni Lilian, Tay? At anong mga gamot yun? Mahal, ano bang nangyari sa'yo? Nahihilo ka ba? Ayos lang ako. Baka kulang lang ako sa tulog. Ilang araw na kasing sobrang aga akong nagigising. Oo, tama, Hiner. Magpahinga ka naman kasi at huwag masyado masipag, ha? Mabuti pa bukas isasama ko na lang si Nico sa bahay ko. At ako na munang magbabantay sa kanya. Ha? Hello, mahal? Oo, ready na si Nico. Kung darating na si Alice para sunduin siya, ako? Hindi na. No. Nakakahiya magpunta sa birthday ng boss mo. Sige, si Nico na lang. Naku, baka yan ang sundo mo, Nico. Halika na. Lumabas na tayo, mahal. Sige na. Hintayin mo lang dyan si Nico, okay? Bye. I love you too. Mami, halika na po sa labas. Oo, Nico. Tayo na. Hello, Nico. Ready ka na ba sa party? Hi, kumare. Ako na ang naging sundo ni Nico for today. Busy kasi si Alice kaya ako na lang nagpresenta. But don't worry, magaling ako sa maraming bagay. Lalo na sa pagdadrive. Salamat, Veron. Sige na, Nico. Sumama ka na sa kanya. Ingat kayo, ha? Oh, Lilian, ba't hindi ko pa sumama? Sige na, magbihis ka na. Hintayin ka namin. Nako, hindi na. Tingnan mo nga ang itsura ko. Di pa nga ako naliligo eh. Tsaka nakakahiya. Sige na, kayo na lang.
Ganon. Sige. Okay, halika na, Nico. Magbabay ka na sa mami mo. Bye-bye, mami. See you later. Bye, anak. Enjoy kayo sa party, ha? See you later. Sa dinami-dami ng susundo sa anak ko, talagang si Veron pa. Ay, hindi naman sa namimili ako. Basta ayoko lang sa babaeng yun. Pakiramdam ko, masyado siyang feeling close sa asawa ko. Hoy, Lilian. Hoy. Aling Sabel, nakakagulat naman kayo. Aba, Lilian, ako nga ang dapat magulat sa'yo. Baka hindi mo alam, kanina ka pa nakatayo dyan sa harapan ng bahay nyo na parang tuod. Ang bumubulong-bulong ka pa. At yung mga kuko ng daliri mo, kanina mo pa kinakagat. Ayos ka lang ba? Ano po? Kanina pa? Oo, kanina pa. Nung umalis yung sasakyan na sumundo sa anak mo, tinatawag nga kita pero parang hindi mo ako naririnig. Kaya lumapit na ako at baka ako may masamang nangyari sa'yo. Ayos lang po ako, Aling Sabel. Sino ba yung magandang babae na sumundo kay Nico? Narinig ko na tinawag mo siyang kumare. Kasamahan po yun ni Hiner sa trabaho. Naging magkumare lang po kami kasi pareho kaming ninang ng anak ni Alice. Dalaga pa siguro yun no? Maayos sa sarili at magandang magdamit. Uy, ikaw Lilian, mag-aayos-ayos ka rin ang sarili mo. Alam mo naman ang mga lalaki ngayon, mahilig sa magaganda. Ay, madaling magkagusto sa iba. Aling Sabel, hindi ganun ang asawa ko. Hindi ganun karupok si Hiner. Ay, Diyos ko. Anong nangyari kay Lilian? Bigla na lang nagalit Huh? Ay, Diyos ko! Oy! Grabe naman ang ginawa ni Lilian sa mga halaman ko. Ha? Ay, bakit naman niya sinabuyan ng putik ang mga bulaklak ko? Nagbabaliw na yata ang babaeng yan. Aling Sabel, ano ba problema? Bakit parang narinig ko yung pangalan ni Lilian? Aba, masamang mambintang ha? Hindi ako nang bibintang, Roy. Ano? Kitang-kita ko ang anak mo. Kanina dito sa harap ng bahay ko, naku. Oh. Nakita kong may ibinuhos at itinapon siya. Nung sinigawan ko siya, ayun, nagtatakbo papalayo. Sus, Aling Sabel, bakit naman gagawin ni Lilian yun? Napakabait ng anak ko. Yan nga rin ang tanong ko, Roy. Oh. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Nag-usap lang kami kahapon tungkol dun sa sa magandang katrabaho ng asawa niya. Nagalit na. Hayaan mo't kakausapin ko ang anak ko. Kung may kasalanan nga siya, pahihingiin ko siya ng dispensa sa'yo. Basta isikreto mo na lang muna ito. Pwede? Kausapin mo lang si Lilian at baka napapraning na ang anak mo nang hindi mo pa alam. Uy, hello. Oh, mamaya na lang. Busy pa. Papasok pa lang ako. Oo. Kaya huwag kang ganyan. Sino na naman kayang kausap ni Hiner sa cellphone? Bakit kailangan pa niyang lumayo? Makipagbulungan at makipagtawanan sa kausap niya. Oh. Mahal, ba't nabitawan mo yung baso? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Dumulas lang sa kamay ko. Ako nang bahala rito. Sino nga palang kausap mo? Si Veron. Sa office. May deadline daw bukas. Teka, bakit ganyan na itsura mo? Naiinis ka ba at mukhang overtime na naman ako mamaya? Sinong nag-text? Si Veron. Tinatanong ko mag-overtime na ako mamaya. Ang kapal na mukha ng babaeng yun. Nag-text pa talaga siya kahit katatapos lang nila mag-usap. At talagang itatanong pa kung mag-overtime si Hiner.
Hapon na pero wala pa si Nico. Kapag sinusundo ni tatay ang anak ko para siya muna ang magbantay, lalo naman ako naiinip at nakakapag-isip ng kung ano-ano. Mami, eto na po ako. Oh, Nico, wag kang tumakbo. Baka madapa ka. Sinundo po ako ni Tita Alice sa bahay ni Lolo. Salamat, Alice. Lagi ka na lang naming naaabala. Nako, no problem, Ate Lilian. Tsaka pinakiusapan din ako ni Kuya Hener na daanan si Nico. Alam niya kasi na maaga ako makakauwi. Buti ka pa. Hindi ka nag-overtime. Si Hener, lagi na lang gabi umuuwi. Kaya hindi na sila nag-aabot nitong si Nico eh. Tulog na ang bata pagdating niya galing sa trabaho. Oo nga, ate. Buti hindi ako pinag-overtime para nakakauwi ako sa anak ko ng maaga. Pero konti lang naman silang nag-overtime. Yung grupo lang nila Veron. Madami kasi silang kailangang tapusin eh. Ah, ganun ba? Kasama pala sa nag-overtime si Veron? Oo, ate. Baka naman ibang overtime ng ginagawa nila Hener sa opisina. Ayoko mag-isip ng masama pero iba talaga ang kutob ko. Nico, gabi na. Tsaka tapos ka nang mag-pray kaya matulog ka na. Mamaya pauwi na ang daddy mo. Good night, Nico. I love you. Good night din po, Mami. I love you too. Dito lang ako, Nico. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Okay po, Mami. May bagong upload palang picture si Alice. Kuha ang mga to nung birthday ng boss nila. Ngayon, eto si Nico. Ang cute talaga ng anak ko. Teka. Bakit nakaakbay si Hener kay Veron sa group photo nila? At si Veron, mukhang enjoy na enjoy naman. Tingnan ko nga ang social media ng babaeng yan. Matagal niya na talagang pinapakulo ang dugo ko. Mami, naihi po ako. Eto, may photo siyang nakapublic. Ngiting-ngiti si Veron at nakaakbay na naman sa kanya si Hener. At bakit hindi suot ni Hener ang wedding ring namin? Inaalis niya ba talaga yun kapag umaalis siya ng bahay? Para ano? Mami, nahihina po ako. Mami, nahihina ako. Ano ba? Umihi ka ng mag-isa mo! Napakaingay mo! Naiirita na ako sa iyong bata ka, ha? Daddy! Daddy! Tumahimik ka! Huwag kang maingay! Nakita mo nga may ginagawa ako! Ano ka ba? Tumahimik ka! Lilian, ano ba yan? Sa labas pa lang naririnig na kita. Huwag mo naman sigawan yung bata. Kung may problema, pag-usapan natin. Kawawa naman yung anak mo. Daddy! Daddy! Huwag ka nang umiyak, Nico. Hindi sinasadya ng mami mo na sigawan ka niya. Okay? Alam mo ba, Hener, ikaw ang problema ko at ang babaeng yun. Ikaw at ang pero na yun. Lilian, dinala ko lang itong mga gamot mo. Baka kasi wala na eh. Hindi ka lang nagsasabi. Tay, wag mo nang problemahin yun. Ayos lang ako. Sa susunod, ako na lang ang pupunta sa bayan para bumili. Wag na ho kayong mag-alala. Pero kasi si Aling Sabel, may sinabi siya sa ginawa mo eh. Ano ba nangyari at nagawa mo yun? Ano na lang ang iisipin ng matanda? Mamaya pag nakita mo siya, baka kung ano pang gawin sa'yo nun. Mabuti pa, humingi ka ng dispensa, ha? Anak? Teka, sandali lang, Tay. Text. Sige. Narinig ko ang cellphone ni Hener. May nag-text na naman sa kanya. Ayan, ito ang cellphone niya. Dito niya naiwan sa sala. Teka, sino ba tong nag-message? Aba, si Veron na naman. Pero bakit hindi ko mabuksan? Nakalak ang cellphone ni Hener? Hindi ko tuloy mabasa ng buong message. Yung nag-pop up lang sa screen na niyayaya niya na namang mag-overtime ang asawa ko.
Tay, nandito ka pala. Oo. Ano po ba yung hawak mo? Gamot ba yan? Oo, vitamins ni Lilia. Pinadala na kamag-anak namin galing abroad. Tinala ko lang sa kanya. Oo, ayan. Ang dami. Tay, halika. Kape tayo. Ay siya, sige. Nasaan po ba si Lilian? Si Lilia, nandiyan. Mahal! Oo. Mahal! Ayan, oo. Teka lang, Tay. Pupuntahan ko lang si Lilian. Sige, maiwan ko na kayo, ha? Mahal, nandiyan ka pala. Nasa kusina si tatay. Sabay-sabay na tayong kumain. Siya nga pala. Nakita mo ba yung cellphone ko? Ha? Cellphone mo? Ano ko, hindi ko alam. Mahal. Mamaya nga pala, umuwi ka ng maaga ha. Huwag ka na muna mag-overtime. Naku, mahal. Sorry. Busy ngayon sa office. Marami kaming trabaho. Ayaw ko na nga sana pero kailangan. Maraming trabaho? O may babae kang tinatrabaho? Bakit mo nagagawa sa akin to, Hiner, ha? Bakit? Hi, Hiner. Ano, overtime ba tayo ulit? Ay, ano ka ba? Huwag mo nga akong basta pinipisil sa bewang. Ikaw din. Baka may issue tayo niyan. Alam mo naman ako. Ayokong basta issue lang. Hayaan mo silang gumawa ng issue. Hindi naman malalaman ni Lilian eh. At saka, kung sa'yo ako may issue, okay lang sa akin. Maganda ka naman talaga at kaakit-akit, Veron. Hiner, ayan ka na naman. Pa-fall ka talaga. Pag pinatulan kita dyan, baka maduwag ka. Alam mo naman mga tipo mo ang gusto ko. Yung mukhang mahaba, ang pasensya, at matigas ang paninindigan. Akala ko naman gusto mo talagang makakita ng matigas. Talagang pakikitaan kita. Yung tumatagal. Yung ayaw mo na. Ito gusto pa. Teka, Hiner, Sir Hiner. Gandi ko yan sa pang-iisa mo sa akin last time. Kapag gusto mo pang makatikim sa akin, sabihin mo lang, pwede naman tayo mag-overtime sa ibang lugar eh. See you sa office. Ito talaga si Veron, oh. Nakakagigil talaga siya. Hindi na sana ako pupunta rito sa opisina ni Hiner. Yayayain lang sana namin siyang mag-lunch out. Pero dito pa lang sa parking area, nakita ko na agad ang hindi ko dapat makita. Napakakat talaga ng Veron na yun. Nakita ko hinalikan niya si Hiner. At hindi man lang tumanggi ang asawa ko. Lilian, ano ba nangyari? Nakita mo ba si Hiner? Nakontak mo na ba siya? Naiinip na kasi sa sasakyan si Nico. Ang tagal mo na bumalik. Uy, Lilian, umiiyak ka ba? Wala po, Tutay. Ba't parang... Medyo sa mamahalang pang pakiramdam ko. Ha? Ang mabuti pa, umalis na tayo. Mukhang may meeting si Hiner. Tayong tatlo na lang ni Nico ang kumain sa labas. Ganon ba? Siya sige. Halika na tayo. Naghihintay si Nico sa sasakyan. Tayo na. Mami! Lolo! Ayan na. Nandito na po si Daddy. Nakita ko na siya. Kasama na pala ni Nico ang dada niya eh. Hiner, kumusta? Mahal, kanina pa ba kayo rito? Bakit hindi ka man lang tumawag sa akin? Buti, may nakakakilala kay Nico at sinabihan ako. Kakain daw tayo sa labas? Tama-tama, gutom na rin ako eh. Ibig mong sabihin, sasama ka sa amin? Hindi ba busy ka? Oo, busy talaga kami. Pero di bale, overtime naman ako mamaya. Matatapos ko rin mamaya yung mga gagawin ko. Ngayon, kakain muna tayo nila, Nico. Ano ang gusto mong kainin, Nico? Chicken, ice cream, at french fries, Daddy. Ayos! Yan din ang gusto ko. Ano? Let's go! Yay! Let's go! Overtime. Alam ko naman kung sino ang overtime mo. Sige lang, magsaya kayo. Pasasaan ba't matatapos din ang ginagawa niyo?
Ay, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun, Aling Isabel? Tungkol saan? Hindi tungkol saan, kundi tungkol kanino. Ibig kong sabihin, tungkol kay Lilian. Kay Ate Lilian? Bakit? Ano pong tungkol kay Ate Lilian? Kailangan mong malaman para makapag-ingat ka rin. Dahil alam mo kung anong nalaman ko? Si Lilian. Baliw ang babaeng yun. Pabalik-balik na siya sa mental hospital at kailan nga lang medyo tumino ang pag-iisip. Ano? Si Ate Lilian baliw? Aling Isabel, sa totoo lang, mas mukha pa kayong baliw kesa sa taong sinisiraan mo. Baka ibang Lilian ang naikwento ng kakilala mo. Siguraduhin mo po muna yan kung totoo ba talaga. Nakakaya kay Ate Lilian. Mahal, hinatid ko lang kayo. Babalik na rin ako sa opisina at marami akong trabaho ron. Nakauwi ka na sa bahay natin. Tapos aalis ka pa? Huwag ka na mag-overtime, please. Huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Kaninang sinundo niyo ako ng lunch break, sumama ako sa inyo. Nung hiniling niyo ng anak natin na pumasyal muna, sumangayon ako. Eto nga at inabot na nga tayo ng gabi. Paano naman yung trabaho ko? Ha? Paano ang trabaho mo? O paano ang babae mo? Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo hindi ko nalalaman na may kalandian ka sa opisina nyo kaya napapadala sa pag-overtime mo? Lilian, ano ba sinasabi mo? Wala akong kalandian sa trabaho. Ang dumi naman ang isip mo. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Tahimik lang ako, Hiner. Pero hindi ako tanga. Alam ko kung ano ang nararamdaman ko. Alam ko kung ano ang pagbabago sa'yo. Alam ko! Tama na, Lilian. Wala nang pupuntahan tong usapang to eh. Hindi ako nakikipaglandian sa trabaho. Wala akong karelasyon. Wala akong iba, okay? Sige na, aalis na ako. Marami pa akong trabaho. Puro ka na lang overtime, overtime, overtime! Walang aalis! Hindi ka mag-overtime at hindi ka makikipagkita sa babaeng yon! Hindi! Narinig mo, Hiner? Hindi! Lilian, wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Basta babalik ako sa opisina. Bahala ka kung magalit ka. May trabaho ako. Doon ako kumukuha ng ipinambubuhay ko sa pamilya natin. Kaya magtatrabaho ako sa ayaw at sa gusto mo. May kumakatawa. Sandali lang, nandyan na. Surprise, Lolo! Uy, naku, Nico! Sasabahan mo ba ako maghapon, ha, po? Tay, dito na lang po muna si Nico. Susundiin ko lang siya mamaya, ha? Nico, maglaro ka muna sa loob ng bahay, okay? Yes po, Mami! Teka, Lilian, may problema ka ba? Nararamdaman kong hindi ka okay. Tay, ayos lang po ako. Yung mga gamot ko, walang maitutulong sa akin ngayon. Walang makakatulong sa akin. Sa amin, kundi ang sarili ko lang. Anak, bakit? Ano bang problema? Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman at iniisip mo. Tay, si Hiner. May babae siya sa opisina nila. Nahuli ko silang naglalandian, Tay. Wala siya pinagkaiba kay Luis. Manloloko rin siya. Iwan lang din niya ako. Ano? Pero wala ka pa naman yata ebidensya na may iba siyang babae. May screenshot ka ba? Baka sa isip mo lang yan. Lilian, huwag ka masyado mag-isip at mag-alala. Hindi makakabuti sa'yo. Tay, hindi po ako napapraning. Oh. Alam ko kung ano ang sinasabi ko. At sinabi ko na rin yan kay Hiner kanina, pero parang hindi naman siya naniniwala. Ipinipilis niyang wala siyang babae. Tay, alam ko. Alam niyo rin mahal na mahal ko si Hiner, hindi ba? Oo. Ayokong magalit siya sa akin. Alam ko. Ayokong iwan niya kami ni Nico at palitan kami ng malanding veron na yun. Napakalandi talaga ng garo na yun. Kumalma ka lang, Lilian, ha? Kumalma ka. Kalma lang, ha? Tama na. Malandi ang babae yun, Tay.
Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Mga walang iya sila habang nakatalikod ako. Ginagawa naman nila ang kababuyan nila. Tama na, pati ko na. Nababagabag na ako eh. Gagawin ko, Tay. Kailangan mo walang babaeng yon. Kaso, ayokong maging malungkot sa inyo. Dapat bangayaan ko na lang sila, Tay. Anak, Pabayaan ko na lang ba silang magpakasaya pag magkasama sila sa opisina? Gusto kong maging masaya, Sener. Pero nasasaktan naman ako. Ano na lang ang gagawin ko? Anong dapat kong gawin para masiguro hindi kami iiwan ni Lilian? Diyos ko, Lilian, kumalma ka muna. Pakalmahin mo ang sarili mo, anak. Tingnan mo ako. Tumingin ka sa akin. Pag-usapan natin ang mga pwede mong gawin, ha? Alam ko na! Oh. Alam ko na, Tay! Ano? May naisip na akong paraan. Oh, sige. Ano? Tatanungin ko si Henry kung gusto niyang tulungan ko siyang ligawan si Veron. Ha? Para maging masaya siya. Pero, Pero teka, oh, hindi pwede. hindi talaga. Hindi pwede. Okay lang, Sener. Hindi ako papayag na may ibang babaeng lalapit sa kanya. Hindi. Anak, Ayoko. Diyos ko. Hindi talaga tayo. Diyos ko, Lilian, tama na. Bakit kailangan bumalik na naman tayo sa ganitong sitwasyon? Mabuti pang makipagkita tayo sa doktor mo, ha, anak? Anak, tumingin ka sa akin, please. Ayoko nakikita ka nahihirapan. Tama na, Lilian. Tama na, huminahon ka. Huminahon ka. Huwag ka muna mag-isip, ha? Okay? Tama na. Tama na. Lilian, ano na naman ba ang problema mo, ha? Bakit ganyan ka na naman makatingin sa akin? Naghihinala ka na naman ba na may babae ako? Ilang beses ka nang naghihinala sa akin at ilang beses ko bang sasabihin na wala akong babae? Hindi ako naniniwalang wala. Diyos ko, Iner. Obvious na obvious sa mga kilos at ginagawa mo yung kalokohan mo. Kaya nga dinala ko na si Nico sa bahay ni tatay para hindi niya tayo marinig na nagtatalo. Ikaw lang naman ang naghahanap ng pagtatalunan natin eh. Pati si Veron sa opisina pinaghihinalaan mo. Tanungin mo nga si Alice kung nai-issue kami. Bakit kailangan ko pang magtanong sa iba? Bakit hindi mo na lang kasi iwasan ang babaeng yon? Bakit ko siya kailangang iwasan? Wala kaming relasyon ni Veron. Ang problema kasi sa'yo, Lilian, kung ano-ano ang nasa isip mo. Yun ang pinaniniwalaan mo. Pwede ba? Huwag kang ang praning. Praning? Hindi ako praning. Hindi ako baliw. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo! Ay nako, bahala ka na sa buhay mo. Walang hiyang buhay to. Aalis na nga muna ako. Ang hirap mong kausap. Hener! Bumalik ka dito! Bawiin mo sinabi mo! Hindi ako praning! Hindi ako baliw! Hindi! 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 Nagriring ang cellphone ni Hener pero hindi niya ako sinasagot. Pati ang mga message ko pinabaliwala niya rin. Siguro kasama niya na naman yung babaeng yon. Siguro wala na siyang balak umuwi. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya mawala si Hener. Hindi niya kami pwedeng iwan. Alam ko na. Kailangan ko sabihin sa boss nila mga nalaman ko para matigil ang ginagawa nilang kababuyan. Tama. Sa laptop ni Hener. Doon ko i-message ang boss niya. Ano to? Bakit naka-login pa rin ang account ni Hener? Teka, bagong account ba to? May ka-chat pala siya kagabi. Hindi lang siya basta nagtatrabaho. At kaya tahimik ang cellphone niya sa mga tawag at chat. Dito pala siya nakikipaglindian sa laptop niya. Pa-chat niya na naman si Veron. At puro lantian ang sinasabi nila sa isa't isa. At ano to? Chat ang asawa ko kay Veron. Sabi niya, kung wala lang akong asawa at anak, tinikman na kita tuwing overtime natin.
At gusto niya talagang tikman ng babaeng yun. Walang niya. Telepono. Hello? Lilian, salamat naman at sumagot ka na. Sinisinig ko ba? Anong oras ko siya ihatid dyan, ha? Tay, umiinom naman ako ng gamot ko. Pero walang epekto eh. Pag nakikita ko ang pangalan ng babaeng yun, walang nagsilbi ang gamot. Parang sasabog ang ulo ko sa kaiisip, Tay. Kailangan gumawa ko ng paraan para gumana ang pakiramdam ko, Tay. Kung hindi, baka bigla na lang akong sumabog. Anak, sandali. Anong ibig mo sabihin? Mag-usap tayo. Pupunta ako dyan, ha? Hintayin mo ko. Lilian, hintayin mo ko, ha? Hintayin mo ko. Sorry, Tay. Nakapag-desisyon na ako. Alam ko na ang dapat kong gawin. Alam ko na. Ay nako, Sinner talaga. Ang daming drama sa buhay. Kung gusto niya ako, dapat sabihin na niya agad. Hindi yung ganito, puro lang kami landian. Tulad ngayon, nag-chat pa gamit ang bagong account niya sa social media. At talagang dito pa gusto magkita sa dulo ng parking area. Ay, naku, ang weird talaga niya. Pero sa bagay, walang mga tao dito at maraming lumang sasakyan na pwedeng pagtaguan. Gusto ko yung ganito. May thrill. I-message ko na siya na nandito na ako para lumabas na siya sa pinagtataguan niya. At ayan, nag-chat siya. Sabi niya, pumasok daw ako sa pinto ng lumang guardhouse na yon at may surprise siya sa akin. Sinner talaga, ang dami namang pakulo. Gusto ba niya sa lumang guardhouse pa kami magtikiman? Ay, gusto ko yan. Hener, nandito na ako. Bubuksan ko na tong pinto, ha? Magpakita ka na sa akin. Hener? Hener? Teka, Lilian, anong ginagawa mo rito at... Ako nga, Veron. Nagustuhan mo yung surprise ako. Hindi pa dito natatapos, Veron. Hindi pa! Mang Roy! Pinupunta ako rito ni Kuya Hener para sunduin si Nico. Mang Roy! Mang Roy! Mang Roy, may tao po ba dito? Bukas pala ang pinto. Baka nasa likod bahay siya. Nandito na ako sa loob ng bahay. Mang Roy, pumasok na po ako, ha? Teka, ano ba tong kahon na to? Ang dami naman yata mga basyo ng mga gamot dito. Ano bang mga gamot to? Teka, mga antidepressant, anti-anxiety. At may mga gamot din na mood stabilizer. Meron ding antipsychotic drugs. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Aling Sabel tungkol kay Ate Lilian. Teka, anong ginagawa mo rito? Ano to? Alice? Mang Roy, susunduin ko lang po sana si Nico. Ayos lang si Nico, Alice. Huwag mo siyang itindihin. Mabuti pa tulungan mo ako hanapin si Lilian. Ha? Pumunta ako sa bahay nila pero walang tao eh. Sumusumpong na naman ang sakit ng anak ko, Alice. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Nag-aalala na ako. Sakit? Ibig sabihin, kay Ate Lilian ang mga gamot na to? Oo, tama ka. Gamot niya lahat yan. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo lahat, ha? Ang mahalaga ngayon, mahanap natin si Lilian. Nakita raw siya ni Aling Sabel na naglalakad kanina palabas ng bahay at parang wala sa sarili. Kung ganun, tatawagan ko si Kuya Hener. Kailangan malaman niya ang mga nangyayari. Sige. Sandali lang, Mang Roy. Sige, kahit matagal. Nakatanggap ako ng message galing kay Lilian. Ang sabi niya, umuwi na raw ako sa bahay at hindi na siya galit. Humingi pa siya ng dispensa sa paghihinala niya sa akin. Kinakain tuloy ako ng konsensya ko. Dapat sigurong tigilan ko na ang pakikipag-ugnayan kay Veron. Nakakahiya rin kasi dahil
Pamilyado na akong tao eh. Lilian, mahal. Nandito na ako. Lilian? Nasaan kaya yun? Mahal! Nandito ako sa kusina. Nagluluto ako para sa'yo. Isang masarap na putahe para lang sa asawa ko. Aba, mukhang espesyal yung niluluto mo ah. Ang bango-bango naman. Oo, masarap talaga itong bulalo ko. Luto na to. Maupo ka na dyan at ipaghahain na kita, mahal. Sige nga, mahal. Tama-tama. Hindi ako nakapagbiryenda kanina eh. Nagugutom na ako. Ayan, kumain ka na. Malambot ang karne niyan. Matagal kong pinakuluan yan. Kumain ka na, mahal. Tikman mo ang masarap na putaheng inihanda ko para sa'yo. Ang sarap ng luto mo, mahal. Malambot at malinamnam nga ang karne. Tiyak mabubusog ako nito. Sabi na nga ba't masasarapan ka sa kanya kaysa sa akin? Ha? Mahal? Anong... O wala, mahal. Ang ibig kong sabihin, masarap talaga yung niluto ko. Si Alice yung tumatawag. Sigurado ako. Pinapasundo ko kasi sa kanya kinatatay si Nico. Hindi yan ibang babae, mahal. Okay lang, mahal. Alam ko namang walang ibang babaeng tatawag sa'yo. Sige na, kumain ka pa. Hindi ba gusto mo yan? Hindi ba gusto mong matikman yung babaeng katrabaho mo? Kaya ako na ang gumawa ng paraan para matikman mo siya. Ano? Anong sinabi mo? Masarap ba siya? Damihan mo pang pagtikim. Kumain ka ng marami, Hiner. Para sulit ang pagtikim mo sa kanya. Marami pa sa kaldero. Malaking babae si Veron. Hindi mo siya mauubos ng isang kainan lang. Ano? Si Veron ang karne ito? Anong ginawa mo, Lilian? Ano? Mang Roy, may ilaw na sa bahay ni na Ate Lilian. Baka nakauwi na siya. Hindi ko lang sigurado. Hindi kasi sumasagot sa mga tao ko si Kuya Henry. Hindi ko akalaing hahantong sa ganitong lahat. Hindi ko naisip na pupunta talaga sa opisina ko kanina. Kitang-kita siya sa CCTV. Ay, Diyos ko! Mabuti at nakita ko kayo. Si Lilian. Nakita ko siya kanina pa uwi sa bahay nila. Oh. Puro dugo ang damit niya at may dala siyang garbage bag. Ano? Garbage bag? Ano naman ang laman ng garbage bag na yun? Nung umalis siya sandali at pumasok sa bahay nila, tinignan ko ang laman ng garbage bag at Oh, puro dugo, Roy. Kitang-kita ko na may braso ng tao. Pumatay ng tao si Lilian. ano? Ano? Pero bakit naman gagawin ni Ate Lilian yun? Yan ang nagagawa ng selos, Alice. Ang kawawa ko anak, akala ko hindi nito mauulit pa. Nagkulang ako bilang ama. Kasalanan ko ito. Ako. Sabi ko sa inyo, di ba ang takbo ng utak ni Lilian? Oo. Wala siya sa matinong pag-iisip kaya tumawag na ako ng pulis kaysa naman pati tayo ay gawan niya ng masama. Lilian, bakit mo nagawa to? Bakit tayo humantong sa ganito? Bakit, Lilian? Bakit? Dahil mahal kita, Hiner. Mahal na mahal kita. At natakot akong mas piliin mo siya. Pinatay ko ang babaeng yun para wala nang iba pang kukuha ng atensyon mo. Kabaliwan ang ginawa mong to. Kabaliwan to, Lilian. Oo,
kabaliwan. Dahil baliw naman talaga ako, Hiner. Baliw ako at lalo akong ginawang baliw ng pagmamahal ko sa'yo. Nakikita mo ba itong mga vitamins ko na to? Hindi talaga vitamins ang laman nito. Mga gamot sa utak ko. Naiintindihan mo? Ano? Akala ko, gagaling na ako. Kasi masaya ang pamilya natin. Kaso, manluloko ka pala kaya napraning na naman ako. Pero okay lang. Pinatay ko ng babaeng yun. Dapat lang siyang mamatay kasi malandi siya. Lilian! Tama na! Sumusobra ka na! Anong nangyayari sa akin? Bakit biglang umikot ang paningin ko? Parang inaantok ako. Anong nilagay mo sa pagkain, Lilian? Yung nilagay ko sa pagkain? Yung babaeng yun at pampatulog. Kaya matulog ka muna dyan. Kailangan ko pang ipakain sa aso yung natirang karne ng babaeng yon. Buksan niyo ang pinto! Mga pulis to! Oh! Gusto niyo? Mga pulis? Huli na! Nakain na ni Hiner ang best part. Gusto rin kaya nilang makikain? Huwag kang kikilos na masama! Oh! May search warrant kami! Sige! Halugugin niyo ang buong bahay! Yes, sir! Ay, sir! Kumpirmado! May putol-putol ng mga bahagi na tao sa loob ng malaking kaldero. Ayun, sir! I-secure niyo agad ang lugar. Oh! Walang hahawak. Grabe. Tawagan niyo ang Soko. Yes, sir! At ikaw, Lilian Santos, sumama ka sa amin sa presinto. Oh, let's do it! Kuya Hiner, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko akalaing magagawa ni Ate Lilian ang pumatay. Naging biktima niya si Veron. Pero kung titingnan mabuti, si Lilian ang naging biktima namin. Dahil sa akin, kailangan niyang pagdaanan ito. Dahil sa kapabayaan ko. Naaawa nga rin ako kay Mang Roy. Iyak siya ng iyak. Hay nako, hindi dapat kayo maawa kay Mang Roy. Ama siya ni Lilian. Imbes na ipagamot sa mental hospital ang anak niya. Ayun! At ginawang normal na tao kahit alam niyang pwedeng sumpungin anumang oras. At alam niyo ba, muntik na pala niyang putulan ng ari ang dati niyang karelasyon. Aling Sabel, tama na po. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa yan. At saka, Aling Sabel, hindi mo alam ang magagandang katangian ng asawa ko. Ay nako, Hiner. Kahit anong pang sabihin mo, balyo si Lilian. At ngayon nasa mental hospital na siya. Mapapanatag na rin ako sa bahay ko. Ay, ang hirap matulog sa gabi kung may katulad niya sa paligid. Tama lang sa'yo yun. Dapat nga, ipinakain na lang kita sa mga aso at pusa. Tutal, hayop ka rin naman. Lilian, Hiner, ikaw pala. Buti na alala mo pa ako. siyempre naman. Asawa kita. Anong masasabi mo? Na yung asawa mo pala baliw. Hindi lang pala simpleng anxiety. Ngayon alam mo nang may severe pathological jealousy at may delusional disorder ako. Lilian. Sorry. Alam mo, Hiner, akala ko okay lang tayo. Pero matagal ko na tong dinadala. Gabi-gabi, iniisip ko kung anong kulang sa akin para magloko ka. Tapos maiisip ko, alam ko na kung ano. Tanungin mo ako kung ano! Ano? Ang kulang sa akin, iyong katinuan ko. Hindi ba?
Baliw nga ako. Pero Rainer, hindi naman ako baliw eh. Sinisiraan lang nila ako. Kaya please, maniwala ka. Hindi ako baliw. Ilabas mo na ako dito, Rainer. Pakiusap. Makakalabas ka rin dito, Lilian. Maghintay lang tayo. Wala ka talagang kwenta! Ayaw mo akong ilabas dito sa kulungan ng mga baliw dahil may babae ka na naman! Kung ganun, papatayin ko uli ang babae mo! Papatayin ko! Wala akong ibang babae, Lilian. Tama na. Pakiusap. Ayokong nakikita kang ganito. Tama na. Lolo Roy, pupunta ka po ba kay Mami? Baka pwede akong sumama. Gusto ko siyang makita. Miss ko na po siya eh. Oo, Apo. Pupuntahan ka ang mami mo. Pero hindi pa kita maisasama ngayon dahil nagpapagaling pa siya eh. Kailan po pwede, Lolo? Gusto ko nang makita si Mami. Gusto ko po siya makita. Nico, huwag matigas ang ulo mo. Makikita mo rin ang mami mo, pero hindi ngayon. Makinig ka sana, anak. Pasensya ka na, Hinera. Kukunin ko ang ibang mga gamit ni Lilian. Meron kasi siyang hinahanap eh, ha? Pasensya na po kayo, Tay. Ako dapat ang gumagawa niyan para sa asawa ko. Pero, nagwawala siya. Sabi ng doktor, hindi pa panahon para magkita kami. Ayos lang, Hiner. Ayos lang, naiintindihan ko. Tungkulin ko ito bilang ama niya. Pasensya na sa pagtatago namin ng katotohanan. Sa sobrang pagmamahal sa iyo ni Lilian, ayaw niyang ipaalam sa iyo ang sakit niya dahil makaiwan mo siya. Naiintindihan ko po, Tay. Sa ngayon, aasikasuhin ko na lang ang kasong nakasampa laban kay Lilian. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.